So, nandito tayo ngayon, nag-grounding, earthing, ayan, barefoot, na naka-charge yung kamay natin, pareho. And then, yun lang, inhale, exhale, breathing on that good asprana, baby. So, mag-charge lang tayo dito, sandali. So, ito yung pala kong ginagawa. This is how I ground myself. Umupo lang tayo katabi ng puno. Ito yung favorite tree ko ngayon kasi doon sa isang favorite tree ko, masukal kasi yung doon, yung lugar, papasok. At saka pag ganito na wala ng araw, so madilim na yon kasi puro matataas yung puno doon. Kahit na ganito na na winter season. At saka pag doon, minsan merong mga shika. So dito tayo mag-ground and then short meditation lang. Dito tayo breathing technique. Breathing on that good asprana. Ayan, although may dumadaan na sasakyan pero bibihira lang kasi nasa province side tayo. So hindi ganoon ka-congested yung lugar na to. Talagang mapipil mo yung talagang malinis yung hangin kapag nasa province side. Hindi na lang, enjoy mo lang yung yung present moment na makita mo yung creation, very grateful ka na wala kang karamdaman, healthy ka, meron kang dalawang kamay, kompleto yung paa mo. So, there are many things to be grateful. Kahit yung sa mga ganitong simpleng bagay na hindi mo naman kailangan ng pera kasi nga mag-walking ka lang in a distance. Tapos nandito na nakapag-ground ka na nag-ground mo, na-charge mo yung energy mo, yung soul mo. So, diba, kumbaga, very beneficial lahat sa'yo para sa benefits mo, sa soul mo, sa energy mo, to raise your vibration and frequency. Although pwede ka namang mag-meditate sa loob ng bahay, pero kung meron ka namang time at saka malapit ka naman sa nature, so bakit hindi ka pumunta sa nature, di ba? At least malalang po pa yung talagang organic na fresh air. So ito yung nakakapag-charge ng ating soul. So dito, when it comes to grounding, ano ba to? Parang may nakikita ko. Nakikita nyo, may nakikita ko. Parang may nakikipaglaro. So ito, downloads. Kung paano mag-downloads, ano ba yung sasabi ko na downloads? Kung bakit dito ako nagre-recharge, dito ako nagda-download sa nature. So, for example, itong tree, kung makikita mo siya sa physical eyes or ordinary eyes, so puno lang siya or wood na akala mo hindi siya gumagalaw. Pero sa loob ng trees, pag zoom mo yan or pasukin mo yung loob niyan, so makikita mo dyan yung mga kumbaga dyan dumadalo yung tubig. So ina-absorb na yung water element from earth surface, from earth ground, and then once na na-absorb na yon, so dyan nga life, water element is life. So kahit tayo naman, di ba, 65 to let's say 70% ng body natin is water element. Wala rin tayong pinagkaiba sa planet. So kung ang planet is let's say 60 to 70% water, so yung body natin is also the same. So para lang din tayong mini planet. So yung water element, it holds information. Yung DNA natin, it holds information. So ganun din tong puno. We are connected. Lahat ng creation is connected. So saan ba nanggaling yung papel? 'Di ba sa puno? Na which is yung papel, sinusulatan natin ng mga information. Sinusulatan natin ng mga kung ano yung gusto nating malaman. Sinusulatan natin ng mga knowledge, information, and wisdom. So,
when it comes to energy na hindi nakikita ng ating mga mata, so yung puno, trees na nag-absorb ng water element from Earth's surface, so it holds information na nandito sa planet natin, sa Earth ground. Water hold memory. So meron diyang isang research about dun sa Japanese na scientist at ayun, i-ano ko dito sa sa tawag nito. I-ano ko sa link para malaman nyo. So, merong research dyan na ang water, it holds information. It holds memory. Kaya kung yung iba na, di ba marami din ngayon nagmamanifest using water na isiset mo lang yung intention mo and then yung intention mo or yung wish mo, ibubulong mo dun sa water. Kasi nga yung water, pwede kang mag-command. It hold memory and information. And once na nainom natin yung water sa body natin, so it helps to program our DNA. So, ganun din yon. Dahil nga ang puno, it hold memory. So, kapag malapit ka sa puno, ibig sabihin, yung electromagnetic ng puno, so, nag-ano yan. Kumbaga parang nagsa-cycle sa inyong dalawa. Nagsa-cycle siya. Although, hindi mo siya makikita ng iyong physical eyes. Kasi yung physical eyes natin, it is totally blind sa electromagnetic field. Kumbaga, 1% lang yung nakikita ng mata natin. Itong physical eyes natin is 1% lang yung nakikita sa electromagnetic field. So, ano ba yung mga electromagnetic field na yan na unseen? Yung 99% na yan is katulad ng mga microwave, ng mga radiation, ng mga infrared, ng mga x-ray. So, yun yung, bukod pa dyan is meron pang mga organic na mga electromagnetic field na hindi na nakikita. So, yung energy and electromagnetic field ng puno na which is unseen sa physical eyes na to. So, nagsi-circulate yan kasi nga energy is connected. Kumbaga, kung saan ka kumukonect, nagiging ganun ka din. So, let's say, kumukonect ka sa isang tao na merong spirit na negative. So, magiging ganun ka rin. Kung humalo ka sa isang basket ng kamatis na merong bulok, so magiging ganun ka din. So, katulad nito, ang energy ng puno is very high frequency. Very high yung energy niya, very high spirit. Kasi nga, hindi naman ito gawa ng tao. Kumbaga sabi nga nila, diba, gawa ni God. Gawa ng creation ni God. So, yung spirit nito or yung energy ng puno, so nagsi-circulate yan sa atin. Yung electromagnetic field or yung magnetic field natin. Or let's say, kung alam nyo yung word na aura, meron tayong aura dito or meron tayong biofield dito sa katawan natin na hindi nakikita ng ating mga mata. So, kung ano yung information na nasa puno, nagsi-circulate din yun sa'yo. So, dyan yun nagagaling yung mga downloads. So, kung ano yung mga share ko dito, so yan kumbaga yun yung mga downloads ko dito. Kumbaga, mas mabilis mag-download dito sa nature kasi nga, malakas yung energy and frequency, mas malakas yung organic signal. So, kumbaga, kung meron mang wifi, dito naman sa forest, meron din silang tinatawag na organic energy, na which is direct yon sa universe or sa galaxy or what do you want to call it, or direct sa God source energy sa universe na nakakapag-download ka. Yung mga tao na clear cognizance. So, isa yun sa mga psychic ability ng isang tao or kakayahan na once na they are clear cognizance, and also me, I am a clear cognizance. So, mas madaling makapag-download ng mga information. Lalo na kapag nag-purify ka ng energy mo, nagde-detox ka, you are more on detoxification. So, mas madali kang makapag-download ng mga information na madami kang na-activate at na-open mo yung door ng iyong higher knowledge and wisdom. So, ito muna yung sharing natin dahil magdidilim na. So, it's time to go.